GMRC 4, Term 1, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na ipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Una, naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kaniyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. At pangatlo, na isasakilo sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Pagsusuri ng larawan. Ano ang nabubuo sa inyong isipan kapag tiningnan mo ang larawang ito? Ang larawan ng simbahan ay napapalibutan ng maraming puno. Ipinakikita nito ang pagpapahalaga sa nilikha ng Diyos at pangangalaga sa ating kalikasan. Napahalagahan rin ang pagpaparami ng puno at halaman. Nagpapakita ito ng isang kilos ng pangangalaga bilang tanda ng mapanagutan. Ang pag-aalaga at pagtatanim ng mga puno at halaman ay magagawa sa sariling gawi. Maaari itong maging isang advokasya. Para sa paglinang sa kahalagahan ng pagkatuto sa aralin, gawin ang gawaing ito. Pass the message relay. Ibulong ang mensahe sa kamag-aral at ipasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang unang mensahe. Sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ikalawang mensahe. Pangangalaga bilang tanda ng pagiging mapanagutan. Ikatlong mensahe. Katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Ang ating paksa sa araw na ito ay mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay si Vanessa at ang kaniyang mga halaman. Isinulat ni Binibining Silver May Mogar. Masaya ang buong pamilya ni Mang Vandolp at Aling Vicky sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng samut-saring mga halaman. Mga halamang namumulaklak at halamang nagbibigay ng prutas at gulay sa kanila. Okay na sana ang lahat, maliban na lamang sa kanilang makulit na anak na hindi mautusan, si Vanessa. Isang araw, bago umalis ang mag-asawa, ay muling inihabili ni Aling Vicky kay Vanessa ang pag-aalaga sa kanilang pananim. "Oh, Vanessa, huwag mong kakalimutan ha. Bago ka maglaro ay diligan mo muna ang ating mga pananim at tanggalan mo ito ng mga damo." "Opo, Inay." Mabilis na pumasok sa van ang mag-asawa at umalis. Ngunit, imbes na sumunod ay nagdabog ang batang si Vanessa. "Sino bang may gustong mag-alaga sa mga ito? Nakakaasar naman, gusto ko pa namang maglaro. Dapat sa mga halaman na ito ay sinisira para wala na akong gagawin."
Tuluyan ng sinira ni Vanessa ang pananim ng kanyang inay. Maya-maya, nakauwi na ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad na tumambad sa kanila ang mga sirang pananim sa bakuran. Naku, Vanessa! Anong ginawa mo dito? Simpleng tumatawa sa sulok si Vanessa habang naglalaro ng volleyball. Vanessa, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Bata ka. Huwag mong hintayin na babalikan ka ng mga ginagawa mo, anak. Tahimik na umupo si Vanessa at sa sobrang pagod nito ay nakatulog siya sa damuhan. Hala, teka, bakit ang dilim? Nasaan ako? Bakit ang baho? Bakit puro basura dito? Ang baho, nakakadiri. May dahan-dahang lumalapit na tapunan ng basura. Parang may naririnig akong tunog malapit dito. Vanessa, batang tamad at makalat, halina't sumama. Basura dito ay nakahanda. Ha ha ha. Ah! Huwag ka lalapit sa akin. Ang baho-baho mo. Lumayo ka. Layo. Ha ha ha. Ayaw mo ba sa akin? Tignan mo ang paligid. Napakadumi. Ayaw mo sa mga halaman at mga bulaklak, di ba? Na nagbibigay ng ganda at bango sa kapaligiran. Dito ka na lang. Puro mga basura. Ha ha ha. Tama na. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko na po ulit gagawin iyon. Patawad po. Umalis na kayo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ipakita mong nagbago ka na. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang titira sa aking basurang palasyo. Ha ha ha. Sa isang kisap mata ay biglang nanumbalik si Vanessa sa kanyang katinuan. Anong nangyari? Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Kailangan kong maglinis. Agad tumambad sa kaniya ang mga nasirang halaman at muli niya itong itinanim. Nangako na siya na aalagaan na niya ang mga halaman. Ito ay kaniyang didiligan. Tatanggalan ng mga damo na nakapaligid dito at papaarawan iyong mga halaman sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan siya ng kaniyang mga magulang sa paglilinis na kaniyang ginagawa. Patawad po sa pagiging sutil ko sa hindi ko pagsunod sa inyo. Pangako po, magbabago na po ako. Hindi ko na po uulitin iyon. Magaling anak, nakakabilib ka, nakakatuwa dahil natuto ka na. Simula noon ay natuto na si Vanessa sa kaniyang pagkakamali. Malaking tulong ang binibigay ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. Pangangalagaan na niya ang mga ito. Ngayon ay dumako na tayo sa gabay na tanong. Unang katanungan, sa isang pangungusap, ano ang tema ng kwento? Tama! Ang kwento ay tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mga halaman at sa pagkatuto mula sa sariling pagkakamali. Pangalawa, magbigay ng 2 paglalarawan sa katauhan ni Vanessa. Ang 2 paglalarawan sa katauhan ni Vanessa ay: una, siya ay matigas ang ulo at tamad sa simula ng kwento. At pangalawa, siya ay nagsisi at naging responsable sa huli. Pangatlong tanong, paano nagbago ang pananaw ni Vanessa sa mga halaman? Tama! Matapos ang kanyang naranasang pangyayari, napagtanto ni Vanessa ang kahalagahan ng mga halaman. Nagsisi siya sa kanyang ginawa. Muling nagtanim at nangakong aalagaan ng mga halaman sa pamamagitan ng pagdidilig, pag-aalis ng damo at pag-aalaga sa mga ito. Napahalagahan niya ang malaking na itutulong ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. At narito ang rubrik sa pagmamarka.
Pagmumuni-muni. Balikan ang kwento ni Vanessa, sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Una, may pagkakatulad o pagkakaiba ba kayo ni Vanessa? Bakit? At para sa pangalawang tanong, kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago? Bakit? Siyempre mga bata, sa mga katanungang ito ay kayo na lamang ang dapat na sumagot. Yan ay base sa inyong natutunan tungkol sa kwentong ating binasa. Tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Narito ang pangalawang kwento na ating babasahin na may pamagat na Bidang Bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4 Magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ang namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanilang silid-aralan. May malasakit siya hindi lamang sa kanyang kapwa kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan, may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaguhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapaso na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kaniyang mga kaklase, agad natamnan ng bago ang hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo. Bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kaniyang advokasya na panatilihing malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga kabataan. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, sa isang pangungusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? Tama! Ang kwento ay nagtuturo na ang pagiging masipag, matulungin at may malasakit sa kapaligiran ay magandang katangian ng isang bata. Pangalawang tanong, ano ang hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? Tama! May asong gala na pumasok sa paaralan, hinukay ang mga halamang gulay sa hardin at itinumba ang mga halamang nakapaso kaya nagkabasag-basag ang mga ito. Pangatlong tanong, ano-ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Tama! Nagdala si Paulo ng mga bagong halaman, itinanim niya ang mga ito kasama ang kanyang mga kaklase at inayos nila ang hardin upang maging malinis at maayos muli. Pang-apat na tanong, bakit tinawag na bida si Paulo? Tama! Tinawag na bida si Paulo dahil siya ay masipag, matulungin, may malasakit sa kapaligiran at nanguna sa pagpapanatiling malinis at maayos ang kanilang paaralan. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Narito naman ang ikatlong kwento na ating babasahin na may pamagat na Handa na Ako. Musmus ang tawag sa mga kabataang tulad ko. Bata pa raw kami at wala pang alam sa mundo. Grade 4 kung tawagin at laro lamang ang alam. Mobile Legend pa nga raw. Ang hindi alam ng mga matatanda, may pakialam kami. May pakialam ako. Lagi akong naglalakad papuntang paaralan at nakikita ko ang mga kalat sa daan. Handa na ako. Tumitigil ako upang pulutin ang mga kalat na ito. Pag uwi ko mula sa paaralan,
ay may nakita akong kapwa ko bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Pinulot ko ito at sabay sabi sa aking sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga ng kalamansi kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. Handa na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nalanta ang tanim na pechay sa aming hardin. Kumuha ako ng pamalit at aking itinanim. Aalagaan at didiligan ko ang aming mga tanim upang sila isisibol at lalaki ng maayos. Handa na ako. Sa mga bagay na ito, maaaring sabihin ng ibang tao na wala lang yan. Ngunit alam ko na sa simpleng bagay na ito, masasabi kong handa na nga akong magmalasakit sa mga puno at halaman sa aking munting kaalaman at kakayahan. Handang-handa na nga ako at gagawin ko kung ano ang alam kong tama saan mang dako ako magtungo. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, ano ang paksa ng kwento? Tama! Ang paksa ng kwento ay, una, ang batang may pakialam. May pakialam sa matatanda at may pakialam sa mundo. Pangalawa, batang handa. Batang handang pulutin ng kalat sa tuwing siya ay maglalakad at may makikitang kalat. Batang handa sa pag-aalaga ng kalamansi. Hindi ito pipitasin hanggat mura pa. At batang handang maglaan ng pamalit na tanim. At pangatlo, may malasakit sa mga puno at halaman. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang bata? Magbahagi ng 3 pangyayari. Narito ang mga pangyayari na masasabing bata ay handa. Una, kahit kaunti o wala pang alam sa mundo at laro lamang ang alam, mayroon silang pakialam. Pangalawa, sa paglalakad, nakikitang mga kalat sa daan at tumitigil upang pulutin ang mga ito. Pangatlo, may kapwa bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Sasabihin sa sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Pang-apat, alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. At panghuli, nalanta ang tanim sa hardin, kumuha ng pamalit, itinanim, aalagaan, didiligan upang sisibol at lalaki ng maayos. At narito ang rubric sa pagmamarka para sa gawain. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman o advokasya na panatilihing malinis at maayos ang paaralan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gagamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Isulat ang pamagat o titulo at ang iyong pangalan. At narito naman ang rubric sa pagmamarka ng drawing o larawan. Para naman sa pabaong pagkatuto, tama, mali, dahilan, TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Sa unang column, basahin ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Lagyan ng check kung ito ay tama o mali ang pahayag. At magbigay ng inyong dahilan. Unang bilang, ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. Ito ba ay tama o mali?
Magaling! Ito ay tama. Ang dahilan ay dahil ang pag-aalaga sa mga puno at halaman ay nagpapakita ng ating pananagutan sa pangangalaga ng kalikasan at nakatutulong ito sa pagkakaroon ng malinis at ligtas na kapaligiran. Pangalawa, sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan ng puno at halaman dahil digital age na ang panahon. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Ang dahilan ay hindi ako sang-ayon dahil kahit digital age na, kailangan pa rin ng mga puno at halaman upang magkaroon ng malinis na hangin, pagkain, at maayos na kapaligiran. Kailangan rin ng mga ibon ang mga puno. Pangatlo, ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam sa nangyayari sa buhay. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag na ito ay mali. Ang dahilan ay hindi lahat ng taong walang advokasya ay walang pakialam sa nangyayari sa buhay dahil maaari pa rin silang magmalasakit at tumulong sa iba sa iba't ibang paraan. Pang-apat, kailangan ng mga puno at halaman sa paaralan, ngunit hindi sa mga industriya, paggawaan at pabrika. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag na ito ay mali. Ang dahilan ay kailangan ng mga puno at halaman sa lahat ng lugar, kabilang ang mga industriya, paggawaan at pabrika upang makatulong sa paglilinis ng hangin at pangangalaga sa kapaligiran. At panglima, hindi tama at makatuwiran ang pagtatanim ng 10 punla kapalit ng 1 puno na huhukayin. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag na ito ay mali. Ang dahilan ay mas mainam ang pagtatanim ng mas maraming punla upang mapalitan ang mga punong naputol at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? At para naman sa pagsusulit, ito ay pagsusuri, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Narito ang unang sitwasyon. Marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naalagaan. Nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. Ano ang gagawin mo? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Magdadagdag ako ng mga bagong lupa sa mga paso at didiligan ko ang mga halaman. Tatanggalin ko rin ang mga damo at aalagaan ko ang mga ito araw-araw. Gagawin ko ito upang lumaki at manatiling malusog ang mga halaman. Ikalawang sitwasyon. May mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani ng mga bunga nito. Isang araw, nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo na ang tumubo sa paligid. Anong gagawin mo? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Didiligan ko ang mga tanim na okra at aalisin ko ang mga damong tumubo sa paligid. Lalagyan ko rin ng pataba kung kinakailangan. Gagawin ko ito upang muling lumago ang mga halaman at patuloy na mamunga. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata,
Sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!